Love Story Series. Aalis na po ako, Nay. Wika ni Leslie sa ina na noon ay karga ang anak niyang 1 taong gulang na babae. Mama, Mama! Napapaiyak ang bata na humahabol sa kanya. No, baby. Hindi ka maaaring sumama sa work ng mama. Hindi maaari ang babing kagaya mo doon. Buong lambing na wika niya na lalo namang nagpaiyak sa batang paslit. Nakabitin sa ere ang munting mga kamay nito para magpakuha sa ina. Isang masuyong halik ang iniwan ng dalaga sa bata bago tuluyang tumalikod at sumakay ng tricycle. Tahan na, apo. Mamayang hapon babalik din ang mama mo. Magwo-work lang yun para may panggatas ka. Ani ng matanda sa malambing na boses para aluin nito. Kawawa naman ang batang yan, naghahabol sa ina. Sabi naman ng isa pang ginang. Kapitbahay ito na Leslie sa bago nilang nilipatan na subdivision. Kanina pa ito nakatingin sa mag-iina habang nagpapaalaman. Napalapit lang ito dahil sobrang naantig ang puso nito sa inosenteng paslit. At the same time, ay nakukyutan ito sa batang babae na karga ng matanda. Kayo ba ang bagong lipat dyan? Turo nito sa bahay na nilipatan nila Leslie. Apartment iyon na maliit at kasya lang silang mag-iina. Oho, bago lang kami dito. Bumabaha kasi sa dati naming tinitirhan, kaya kami napalipat rito. Nahihiya pang sambit ng matanda. Medyo naiilang kasi ito dahil tingin niya nakakaangat sa buhay ang kaharap. Di kagaya nila na mahirap lang at hindi pa nakatapos ng pag-aaral. Ganun ba? Mahirap ngang tumira sa bahaing lugar. Mabuti naman at napalipat kayo dito. Maganda dito sa subdivision namin, malinis, safe at di bahain. Saad nito. Mula ng araw na yun ay palagi nang nag-uusap ang dalawang matanda. Naging magkaibigan ito dahil sa batang anak ni Leslie na palaging sinasadya nito sa bahay nila. Nanay, kanino galing ang masasarap na ulam natin? Takang tanong ng dalaga na kararating niya lamang noon galing sa trabaho bilang call center agent. Kaya naman sa mesa na agad ang upo niya at sumubo. Himala kasi kaldereta na kumpletos ricados ang ulam nila noong hapunan. Ang sarap ng pagkakaluto noon. Bukod pa dito marami-rami din iyon na halos pumuno na sa isang malaki nilang bowl. Napadami pa nga ang nakain niya. Bihira lang kasi sila makatikim noon dahil medyo mahal din ang karning baka at limitado lang budget nila. Kaya nga nagkasya na lamang sila sa kung ano ang mura na pwedeng maiulam. Diyan ate sa kapitbahay nating mayaman. Ang bait nga na nakatira sa bahay na yan. Wika ng dalagitang si Claire na kapatid ni Leslie. Sa kanya din kasi ito nakatira mula ng mga anak siya. Isinama ito ng ina mula probinsya nang pakiusapan niya itong alagaan ang anak niya sa Sophie. Mula sa bintana ay napasilip ang dalaga sa bahay na tinura ng kapatid. Malaki iyon at maganda bukod doon. Meron itong malawak na bakuran at maliwanag na ilaw sa labas. Nay, parang kahapon, binigyan niya din tayong ulam? Hindi po ba nakakahiya naman? Palagi na lang nila tayong inaabutan ng pagkain. Puna ng dalaga. Pansin niya kasi na kung hindi ulam ang binibigay nito sa kanila ay merienda. Noong isang araw lang ay inabutan sila nito ng lasagna. Ang sosyal nga dahil noon lang din siya nakatikim ng ganoong pagkain. Pansit lang kasi ang alam nilang lutuin. Oo nga anak, kaso mas nakakahiya kung tatanggihan natin ang grasya, di ba? Ano na nga lang ang iisipin niya, tayo na nga itong binibigyan. Katwira naman ito. May point naman ang nanay niya nang sabihin iyon. Baka nga nagmamagandang loob lang ang kapitbahay, kaso may agam-agam pa rin sa isip niya. Sa panahon ngayon mahirap nang magtiwala, lalo na bago sila sa lugar. Maraming nagkalat na manloloko ngayon na nagpapanggap na mabait. Yun pala, may maitim ng bala. Nay, kahit mabait siya sa atin, huwag niyong ipapahiram si Sophie, ha? Babala niya. Ito agad ang pumasok sa isipan niya, si Sophie. Wala naman kasi siyang kayamanan bukod dito. Bigla siyang nag-overthink na baka bigla nitong kuhanin at itago ang anak niya tapos ipapaampun sa iba o ibebenta sa malaking halaga. Hindi maaaring mangyari iyon. Ang hirap pa yang gumawa ng bata at si Sophie ang inspirasyon niya kaya nakakaya niyang harapin ang araw-araw na hamon ng buhay. Relax ka lang anak. Mabait ang kapitbahay natin. Desente siyang tao at di niya gagawin yun sa anak mo.
Pero para matahimik ka din, sige. Hinding-hindi ko ipapahiram sa kanya ang anak mo. Wika ng ina. Bahagyang nakahinga ang dalaga sa tinura ng ina. Minsan paraning talaga siya mag-isip pagdating sa nag-iisa niyang anak. Mahal na mahal niya kasi ito kaya kung ano-anong naiisip niya. Day off niya at naisipang ipasyalang bata sa labas ng bahay. Tamang-tama, hindi pa matingkad ang sikat ng araw kaya sinamantala niya iyon. Maganda kasi ang vitamin D na makukuha sa sikat ng araw sa umaga. Karga niya ang anak palabas ng bahay nang makita ang ginang na papalapit sa kanila. Nakita na naman kita, Princess Sophie. Wika ng ginang na kapitbahay niya. Giliw na giliw ito sa kanyang bunso. Nagpapaaraw lang po. Sagot naman ng dalaga na nakangiti rito. Tama ang ginagawa mo, maganda nga ang ganitong sikat para sa edad niya. Wika nito at marahang pinisil ang cute na pisngi ng anak na Sophie at magiliw na kinausap ito. Alam mo bang bihira akong lumabas ng gate namin? Kundi lang kita nakikita ay di talaga ako lalabas ng bahay. Natatawa pa nitong kausap sa anak niya. Hello po sa inyo ma'am. Nice to see you again po. Wika ng dalaga at ikinaway ang maliit na kamay ni Sophie sa gina. Tuwang-tuwa talaga ako rito sa anak mo. Wala pa kasi akong apo at hindi na yata ako magkakaroon pa ng totoong apo. Nahimigan niya ang lungkot sa boses nito kahit pa nakangiti ito habang nagsasalita. Bakit naman po? Wala po ba kayong anak? Na-curious tuloy siya. Tumawa lang ito ng pagak sa kanya na parang pinagtatakpan nito sa sakit na nakakubli sa dibdib. Minsan, pumasyal ka sa bahay at dalhin mo tong anak mo. Matutuwa ang asawa ko kapag nakita siya. Paanyaya nito sa dalaga. Sige po, kapag libre po ako, papasyalan po namin kayo. Wika niya bago sila naghiwalay. Ilang araw din ang lumipas na makapasok silang mag-ina sa bahay ni Ginang Salas. Nahihiya na kasi siya sa palaging pagtatanggi rito sa tuwing iniimbitahan siya sa bahay. Sa lugar na iyon, tanging ito lang yata ang naging super friendly sa kanilang mag-anak. Hindi nga rin sila makapaniwala dahil ayon sa ilan nilang marites na kapitbahay, ay hindi ito masyadong nakikipag-usap sa mga taga roon. Madalas kasi busy daw ang mga ito sa trabaho kaya wala nang time makipagkwentuhan. Honey, look at our new neighbor. She looks so adorable. Natutuwa pa itong ipakilala si Sophie sa asawa nitong may edad na. Kasalukuyan itong nasa sofa noon at nagbabasa ng dyaryo. Hinayaan niya ang ginang na kargahin ang anak niya at iharap ito sa asawa. Habang ang dalaga inaabala ang sarili sa pagtitingin-tingin sa mga nakadisplay sa malawak nitong living room. Marami kasi siyang makikitang kawili-wili sa malawak nitong sala. Kagaya na lang ng mga mamahaling pan-display na mga figurine at paintings. Doon niya nga lang nalaman na abogado pala ang asawa ng ginang na mabait sa kanya. Isa ito sa mga certificate na nakadisplay sa isang babasaging eskaparate. Habang ang maedad naman na ginang ay isang doktor. Sa pagkakaalam niya ay nasa bahay na lamang ito nagkiklinik dahil may edad na ito. Tingin niya mga anak nito ang mga lalaking nakatogang itim na nakadisplay ang letrato sa isa pang divider na gawa sa laminated na kahoy. Leslie, ayos ka lang ba dito? Pukaw ng ginang sa kanya. Hindi na niya namalayan ang paglapit nito dahil totok siya sa mga samot-saring nakikita sa sala. Nilingon na niya ang ginang at nginitian. Ayos lang naman po ako dito. Ayan ang mga anak ko. Wika nito sa kanya, nakatingin ito sa mga nasa pictures na kanina pa niya pinagmamasdan. Mga lalaki po pala ang mga anak niyo? Oo, Leslie. Mga binata pa po ba sila? Tanong niya. Sabi kasi nito wala daw itong apo at nagtataka siyang kung bakit ito nasabing hindi na ito magkakaapo pa. Imposible naman iyon dahil may mga itsura naman at may pinag-aaralan ang mga anak nito. Kaya madali na lamang sa mga tong makahanap na mapapangasawa. May mga asawa at anak ko sila kaso mga ampun ko sila. Sa ngayon lahat sila nasa ibang bansa at may kanya-kanya ng buhay doon. Etong una sa Italy. Doon siya nakabase bilang isang mahusay na surgeon. Eto namang isa sa Greece. Engineer siya doon. At eto naman sa Norway, dentista naman siya roon. Lahat sila may kanya-kanya ng pamilya kaya hindi na namin sila inaabala pa. Masaya na kami na natulungan namin sila magkaroon ng magandang buhay. Mahabang letansya nito at masaya ito habang nagkukwento sa patungkol sa mga ampon.
Sana all nabibigyan ng pagkakataong mag-aral sa isip niya. Siya kasi first year college lang ang naabot niya at di na nakapagpatuloy. Mahirap kasi ang buhay kaya nagtrabaho na lang siya at tumulong sa magulang. Iyon naman po pala. Sigurado po ako na di nila kayo makakalimutan dahil sa napakalaking bagay na nagawa niyo para sa kanila po. Kaya wag na po kayong malungkot. Wika niya. Ngumiti ito sa kanya ng tipid at lumapit sa isa pang eskaparate na babasagin. Ito ang bunso at ang nag-iisa kong anak na nanggaling sa akin. Napatitig siyang maigi sa larawang iyon. Pamilyar kasi ang itsura ng lalaki sa kanya, ang lalaking minsan niyang nakilala at nakasama. Bigla siyang kinabahan ng mga sandaling iyon. Akalain ba niya na dito niya ito makikita? Maliit talaga ang mundo dahil matapos ang 2 taon na nagkahiwalay sila, ay pagtatagpuin muli sila ng pagkakataon. Kaya lang paano kung may pamilya na din ito? Paano naman sila ni Sophie? Kinakabahan siya sa takbo ng kanyang naiisip. Mukhang magkakaroon siya ng kahati sa anak. Hindi maaaring mangyari iyon. Namatay siya 2 years ago. Kaya ko nasabi na hindi na ako magkakaapo ng totoo. Malungkot na pahayag ng Ginang. Parang tumigil sa pagtibok ang puso niya sa tinura nito. Ang lalaking yun namatay na. Di siya makapaniwala sa nalaman. Naroon din ang panghihinaya. Ang bilis naman ng buhay niya, parang kailan lang na magkakakilala sila. Minsan pa niyang tinititigan ito, baka namamalik mata lamang siya. Sana lang di ito si Rigor na kilala niya. Kahit iniwan siya nito, nais pa rin niya ito makita, di man sila magkapalaran. Si Rigor nga ba ito o kamukha lang? Bakit po namatay ang anak niyo? Malumanay niyang tanong, di siya nagpahalata sa Ginang. Nabihag siya ng mga rebelde at ayon sa kanyang mga kasamahan, sinunog daw siya ng mga ito. Yung singsing na lang at wallet niya ang nakarating sa amin. Wika nito na halos di mabigkas dahil sobrang sakit na dadarama. I'm sorry for your loss, Mom. Hinimas niya ito ng isang kamay sa balikat para makiramay. Ngumiti naman sa kanya ang Ginang. It's okay. Anito at tinapik ang dalaga ng marahan. Pulis po ba ang anak niyo? Tanong niya para makasiguro na ito nga si Rigor. Ang alam niya, pulis kasi ito. Oo, isa siyang magaling na alagad ng batas. Sayang nga lang at kinuha siya ng ganoon kaaga sa amin. Wala po tayong magagawa kung yun ang kapalaran niya. Wika lamang niya. Alam mo bang tutol kami ng ama niya sa napili niyang propesyon? Kaso ipinilit niya iyon. Kaya di namin siya nasuportahan noong nag-aaral pa. Ang sama nga namin sa kanya. Di namin siya nagawang unawain. Natatandaan ko ang sinabi niya noong nabubuhay pa siya. Mabuti pa daw yung mga ampon namin ay buong loob kaming nakaalalay sa kanila hanggang sa makatapos. Samantalang siya ay hinayaan namin siyang itaguyod ang sariling pag-aaral. Nalulungkot pa rin ako, Leslie. Kung alam ko lang na hahantong sa ganito ang buhay niya, sana mas inunawa na namin siya at sinasuportahan sa mga pangarap niya. Kaso huli na. Wala na siya sa amin. Tuluyan ang tumulo ang luha ng Ginang Salas at napahagulhol ito ng iyak. Himas ng dalaga ang likod nito, lihim siyang humanga sa binata. Saludo siya sa pagsisikap nito at kagitingan. Sayang nga lang at wala na ito. Hindi na sila pa muling magkikita. Nagkakakilala sila ni Rigor sa bar sa isang resort. Nagkayayaan sila ng mga katrabaho na sa isang resort para sa summer outing nilang magkakaibigan. Nakilala niya ang grupo ni Rigor 2 years ago. At first, naiilang siya noon dahil di siya sanay makipag-usap sa strangers, lalo na ng lalaki. Dahil mabait at gentleman ito ay unti-unti siyang nawili hanggang sa namalayan na lang niya. Ginagawa na nila ang bagay na di pa naman talaga dapat. Kaya siya nabuntis. Di rin siya noon makapaniwala na naibigay niya ang sarili sa ganoon kabilis lang. Siguro nga sinadya ng tadhanang mangyari iyon dahil kung hindi wala siyang Sophie ngayon na galing sa lahi ng mga Salas. Wag na po kayong umiyak. Ang anak ko po maaari niyong ituring na apo niyo. Marahang wika niya. Nais niyang sabihin dito na apo nito ang batang anak niya kaso natatakot siyang magkaroon ng kaagaw sa anak niya. Ngayon, alam na niya kung bakit malapit ang loob ng Ginang sa anak niya. Dahil ito sa tinatawag na lukso ng dugo. Sa isip na lamang siya humingi ng sorry kay Ginang Salas. Hindi pa kasi siya handa na ipagtapat dito ang totoo. Natatakot siyang magkaroon ng kaagaw sa anak niya. Maraming salamat, Leslie. Kahit papano nababawasan ang lungkot ko kapag nakikita ko ang anak mo.
Wika pa ng matanda at sumilay muli sa labay nito ang matamis ng ngiti. Wala pong anuman, so paano po magpapaalam na po muna kami? Wika niya. Sige iha, balik kayo dito sa bahay ko anytime na gusto niyo akong puntahan. Bukas ang bahay ko para sa inyong mag-ina. Mula noon ay labas-masok na silang mag-ina sa bahay ng mga Salas. Nagiging mabuting magkaibigan ng dahil sa anak niyang si Sophie. Pati ang asawa ni Gina Salas na si Attorney Salas ay aliw na aliw sa anak niya na talaga namang nakakatuwa. Makita niya nga lang ang maaliwalas na mukha nito ay nawawala na ang pagod niya. Paano yan anak? Nais ko nang bumalik sa probinsya. Iuuwi ko na lang doon ang anak mong si Sophie. Wika ng nanay niya. Di kasi ito sanay sa buhay sa syudad kaya nag-aapura na itong umuwi sa probinsya kung saan sila dating nakatira. Nay, paano naman ako? Di ko makakasama ang anak ko. Di ko naman siya maaaring kuhanin sa'yo dahil hindi ko siya maaalagaan. Kailangan ko pong magtrabaho. Pagsusumamo niya. Pasensya ka na Leslie anak. Di ko talaga kayang mamuhay sa ganitong klaseng lugar. Nasa bukid ang buhay ko. Masinsinan ang pag-uusap nilang mag-ina ngunit di sila magkasundo sa nais nilang tirahan. Siya sa Maynila, narito kasi ang trabaho niya habang ang ina sa probinsya dahil doon ito nasasanay. Hayaan mo Leslie, ako na ang bahala sa anak mo. Maaari mo silang iwan dito sa bahay ko habang nagtatrabaho ka. Maraming mag-aalaga niyan dito sa bahay namin. Suwestyon naman ni Ginang Salas. Kahit nahihiya siya sa matanda ay tinanggap niya ang offer nito. Makasama niya lang sa Sophie. Hating gabi na nang makakauwi sa Rigor sa bahay nila sa La Consolation Village. Tulog na ang magulang noon kaya di na lamang niya ito ginising. Para itong nakakita ng multo nang makita siya. Anak, ikaw ba yan? Mahigpit siya nitong niyakap na humahagulhol. Nanatili lamang malamig ang binata sa kabila ng pagiging maemosyon ng ina. Di kasi siya sanay na ginagawa ito ng kanyang mama. Nasanay na siya sa pader na nilagay niya sa pagitan nila. Anak, akala ko patay ka na. Masayang masaya ako at bumalik ka. Humahagulhol itong sumalubong at yumakap sa nag-iisang anak. Gayunman, di naman naantig dito ang bagong dating. Mas tinigasan pa nga nito ang sarili. Iyon pala mama, kailangan mamatay muna ako para makita niyo ang halaga ko. May paghinanakit ang himig nito. Napatingala dito ang ginang at hinimas ang mukha nito. Sorry anak kung palagi kitang napapagalitan noon. Mahal na mahal kasi kita kaya ayoko lang na mawala ka sa amin ng maaga. Ang nais ko lang noon ay magiging safe ka sa trabaho mo. Mapait na napailing ang binata rito. Wala na sa akin yun mama. Nakaraan na ang mga yun at manhid na ang puso ko sa pagbabaliwala niyo sa akin. Tanggap ko na mas mahal niyo ang mga ampon niyo kaysa sa akin. Malamig pa rin ito sa ina. Huwag kang magsalita ng ganyan Rigor dahil mahal na mahal kita. Pantay-pantay kayo sa akin. Yun nga ang masakit mama. Anak niyo ako pero kapantay ko lang sa pagmamahal niyo ang mga ampon niyo. At mabuti nga akong ganun. Ngunit iba ang nararamdaman ko mama, pakiramdam ko. Ako ang ampon niyo at ako ang kailangan mag-adjust sa kanila. Napailing ang matanda sa tinura ng anak para tutulan ang sinabi nito. Di na bago ang ganitong pagtatalo kapag magkaharap silang mag-ina. Ngayon hindi na lamang nagsalita pa ang ginang. Mas nais niyang yakapin ito ng mahigpit kesa makipagtalo. Ganon din ang ama ng binata na noon ay nakiyakap na din sa kanila. Nagpahanda pa ito ng masasarap na pagkain para sa pagbabalik ng anak. Noong araw din na yun, nararamdaman ni Rigor na nag-iisa siyang anak na mag-asawang Salas. Palibhasa na sa ibang bansa ang mga kapatid niyang ampon ng magulang. Maraming salamat sa may kapal at ibinalik ka niya sa amin, Rigor. Akala ko, tuluyan ka nang nawala sa amin ng mama mo. Malumanay na sambit ng ama. Akala ko din po, Papa, hindi na ako makakabalik dito. Mabuti na lang po, mabait ang Diyos sa akin at niligtas niya ako sa mga kalaban. Kaya natakasan ko sila. Pagmamalaki nito. That's good, son. Sa wakas, magkakaroon pa rin pala ng katuparan ng pangarap namin ng mama mong magkakaapo pa sa'yo. Pabirong sambit ng ama. Nasa edad na rin naman kasi ito para mag-asawa. Alanganing ngumiti ang lalaki. Sorry, Papa. Di ko yata matutupad pa ang hiling niyo sa akin. Napapaluhan ito na ikinatungo pa. Bakit, anak? Tinorture nila ako ng sobra kaya di na nito natuloy pa ang sasabihin dahil naluha na lamang ito. Nayakap ng ina ang binat.
Batid niya ang hirap ng pinagdaanan nito sa kamay ng rebelding bumihag dito. Nasa katawan pa kasi nito ang mga bakas noon, mga pilat na malalaki. Hindi na mahalaga kung mabibigyan mo pa kami ng apo ng papa mo, anak. Ang importante sa ngayon ay nakabalik ka dito sa amin ng papa mo. Mahinahong wika naman ni Ginang Salas. Kakagising lamang noon ni Rigor at tinungo niya ang sala. Narinig ang malulutong na tawanan ng magulang. Tila ba aliw na aliw ang mga ito sa di niya mawaring bagay. Come to us, come on baby. Narinig niyang sambit ng ina. Humahagik-hik pa ito kaya lumapit pa siya. Isang bata na susuray-suray sa naglalakad papalapit sa mga ito habang may bitbit na malaking throw pillow. Kanino namang anak yan, mama? Napasalubong ang kilay niyang tanong. Ikaw pala, Rigor. Anak to ng kapitbahay natin. Walang mag-aalaga kaya sabi ko sa kanya, dito muna sa atin, si Sophie. Sophie, say hi to Uncle Rigor. Nakangiting wika ng ina sa batang babae kaya tumingin ito sa kanya. Kanina naiina siya dahil pagkahilig-hilig umampo ng mga ito ng ibang tao. Sa mga sandaling iyon, tila may kung ano siyang nararamdaman ng mapatitig sa inosenteng mata ng paslit. Napaluhod siya sa tapat nito. What's your name? Wika niya. Ngumiti lang ito ng pagkatamis sa kanya with blinking eyes pa kaya naman napapangiti din siya. Hindi pa siya nagsasalita, anak. Wika ng ina. Kayo talaga, mama, ang hilig niyo mag-ampon. Baka sa susunod na pagbalik ko dito, ay isa ng shelter na tong bahay natin para sa mga homeless na mga bata. May himig na paninita ang tono nito. Anak naman, masaya kami ng mama mo kahit papano nakakatulong kami sa maliit naming paraan. May buhay kaming nababago, katulad na lamang ng mga kapatid mo. Kung di namin sila binihisan at pinag-aral, malamang kung saan-saan sila ngayon nakatira. Dahil sa kabutihan namin sa kanila, look at them now. Malayo na ang narating nila. Sana ikaw din, anak, maging blessing ka din sa iba. Dahil walang katumbas na kaligayahan ang mararamdaman mo kapag nakakatulong ka sa kapwa. Wika naman ang ama. Tama ang papa mo, anak. Segunda naman ang kanyang mama. Napatawa ng pagkakang inasta sa tinura nito. Sa tono niyong yan, mama, parang balak niyo pa ang ampunin ng batang to. Nasaan ba ang ina ng batang yan? Baka sa mukha nito ang iretasyon. Kung bakit ba naman may mga taong aanak-anak tapos iwanan lang. Hindi naman pala kayang alagaan. Single mother siya. Walang mag-aalaga sa bata kaya kinuha ko muna. Kayo talaga, mama. Kailan ba kayo titigil sa pag-aampon ng mga bata? Kung kailan, uugod-ugod na kayo? Hanggang sa kaya namin, anak. Masaya kami habang inaalagaan namin siya. Nailing na lamang ito habang nakatingin sa batang natatakot na sa kanya ang mata. Naluluhan na ito ng bahagyat. Tila nararamdaman ito na parang ayaw niya dito. Wala ba siyang kamag-anak na magbabantay dyan? Wala. Kung meron man, nasa malayo siya. Nais siyang makasama ng nanay niya kaso walang mag-aalaga. Kaya eto, nag-offer na ako. Napakabait din naman ng batang to. Wika pa ng ina at niyakap ang bata para amuhin. Konti na lang kasi iiyak na talaga ito. Napapailing ang binata habang nakatingin sa mama niya at sa paslet na kinawiwilihan ito. Kahit kailan talaga di na niya ito mapipigilan sa kagustuhan nito. Ang wag kumupkop ng mga batang walang magulang. Pauwi na noon si Leslie sa nagmamadali siyang umuwi noon. Paniyak hinihintay na siya ng anak niya. Sa sala sa residensya dumiretso para daanan si Sophie. Nasa labas pa lamang siya ng gate ay nasilip na niya ang tatlo sa malawak nitong bakuran. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Hello baby, narito na si mama. Wika niya sa anak niyang nakangiting nakatingin sa kanya. Nais na siya nitong talunin. Leslie, kanina ka pa dito hinihintay. Wika ng ginang. Agad siyang lumapit sa bata at kinarga ito. Love you baby, I missed you. Aniya at binigyan niya ng maagang halik ang bata sa pisngi. Nagkakangitian silang mag-ina nang mapatingin siya sa tagiliran. Nag-host bomb siya nang makita kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan. Maging ito ay nagulat din. Ikaw? Sabay nilang sambit sa isa't isa. Magkakakilala ba kayong dalawa? Tanong ni Ginang Sala sa kanila. Napaawang ang mga bibig ng dalaga sa ginang. Akala niya ba ay patay na ito bakit ngayon ay titig na titig ito sa kanya.
Totoo nga bang tao ito o minumulto lang siya dahil sa pagtatago niya ng katotohanan? Kaya naman napaurong siya ng ilang hakbang. Huwag kang matakot, Leslie. Di multo ang anak ko. Buhay siya at nagkamali lang ang mga kasamahan niya nang ibalita sa amin na patay na siya. Masiglang paliwanag ng ina ng binata. Ang totoo, di naman siya natatakot kung naging multo man ito. Multo doesn't hurt people. Ito na siguro ang pinakagwapong multo sa mundo. Ang ikinababahala niya ay paano na kapag nalaman itong may anak sila. Kaya naisipan na lamang niyang umiwas hanggat maaari. Kung maaari nga lang sana ay nagka-amnesia ito nang di siya nito maaalala o makikilala. Good news po yun, ma'am. Buhay ang anak niyo. Masaya po ako para sa inyo. Maraming salamat po sa pag-aalaga kay Sophie. Paano po, mauuna na ako? Wika niya at inignora ang presensya ng binata. O sige, hindi na kita pipigilan. Kailangan mo day makapagpahinga na. Nagmamadaling tumalikod ang dalaga sa ginang. Halos, liparin niya ang gate para lamang makalabas dito. Sa wakas ay nasa harapan na siya ng pintuan ng tinutuluyan niyang apartment. Agad niyang dinukot ang susi sa bulsa at isinuot ito sa butas. Akmang bubuksan na niya ito nang may humawak sa kamay niya. Ako na, I will help you. Napapitlag siya nang pumatong sa kamay niya ang malaking palad nito. Naalis na lamang niya ang kamay dahil para itong mapapaso sa pagdikit ng mga balat nila. Di na ito naghingi ng permiso sa kanya para pumasok, basta na nga lang itong naupo sa sofa na para bang pag-aari nito ang bahay niya. Nagkita ulit tayo, Leslie. Ikaw pala ang ina ng bagong alaga ng mama ko. Casual ang pagkasambit nito. Oo, nahihiya nga ako at naaabala ko pa sila yata. Mabuti naman, marunong kang makaramdam. Sa susunod kasi kung mag-aanak ka, make sure na kaya mong pagsabayan ang pag-aalaga at pagtatrabaho nang hindi ka naman nakakaistorbo ng tao. May pang-uuyam nitong sabi sa dalaga. Para siyang dinagukan sa tinura ng lalaki. Kung magsalita ito para itong walang kinalaman kung bakit siya nabuntis noon. Sa bagay, wala naman itong alam na nagkaanak sila. Kaya itinaas niya ang kilay dito. Huwag kang mag-aalala. Susundin ko ang payo mo. Hindi na ako magpapakatanga pa sa susunod. At hindi ko na rin aabalahin pa ang magulang mo sa pag-aalaga sa anak ko. Matatag niyang turan. Huminga muna ng malalim ang lalaki nang nakatingin sa mag-ina. Yang anak mo? Sino ba ang ama niyan? Walang ama ang anak ko. Napasalubong ang kilay nito sa sagot niya. Maaari ba yun? Di ka naman mabubuntis kung walang Alam mo na yun. Prangkang sambit nito. Nagkahiwalay na kami. Di na siya nagpakita sa akin. Tipid niyang sambit at iniwas ang tingin dito. Kasi naman ang dali mong bumigay, kaya ayan ang resulta. Nagkaanak ka ng walang ama. Wika nito sa tonong paninirmon at buko doon, tila may ines pa itong tukuyin ang naganap sa kanila 2 years ago. Tinaliman niya ito ng mata. Siguro nga nagkamali ako nang binigay ko ang sarili ko sa tatay niya. Pero kahit kailan hindi ako nagsisisi na may anak ako. Masaya akong ipinagkaloob siya ng langit sa akin. Good for you, may anak ka. Pero sana next time, isipin mo naman kung nais ba ng anak mong mabuhay na walang ama at kayong dalawa lang. Look at her. Walang nagbabantay sa kanya. Mr. Salas, hindi ko kailangan ng opinyon mo. Buhay ko to at buhay naming mag-ina. Ngayon, kung wala ka nang sasabihin pang maganda sa akin, umalis ka na nga sa bahay ko. Bulyaw niya dito. Makapagsalita ba naman ito parang pagkatino-tino nitong lalaki at walang nabuntes na babae. Nakatayo lamang ito sa harapan niya habang nakatutok sa kanya at di siya binitawan ng tingin. Sino ang ama ng anak mo? Kung sino man ang ama ng anak ko, wala ka na doon. Kaya umalis ka na. Asek niya sa lalaki kung bakit ba naman kasi sumunod-sunod pa ito sa kanya. Hindi ako aalis hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Bakit ba makulit ka? Lumabas ka na nga, wala akong obligasyon na sagutin ka. Anak ko ba siya, ha? Kaya ba hindi mo ako masagot ng diretsyo dahil tinatago mo yun sa akin? Mariing sambit na lalaki at napakaseryoso ng mukha nito. Kaya naman parang naumid ang dila niya. Magsisinungaling ba siya? O sasabihin ang totoo? Ngunit paano kapag sinabi niya ang totoo kay Rigor, baka siya naman ang mawalan? Hindi mo siya anak. Buong tapang ng sambit niya, hindi siya papayag na magkaroon ng kaagaw sa bata. Hindi ako naniniwala, Leslie. May pakiramdam akong anak ko din ang anak mo.
Kaya magsabi ka ng totoo. Malalaman ko din naman kung nagsisinungaling ka. Kaya parang awa mo na. Tell me the truth. Anak ko ba siya? Muling tanong nito na may pamatay na mga tingin. Tama ito. Madali na lamang sa panahon ngayon na matukoy kung nagsisinungaling man siya. Nakakahiya naman sa magulang nito na mabait pa man din sa kanilang mag-ina kung lolokohin lang din niya. Oo na. Anak mo siya. Anak natin si Sophie. Pero wag kang mag-aalala. Di naman kami manghihingi ng suporta sa'yo. Matatag na wika niya. Nakita niya kung paano lumambot ang matigas na mukha nito kanina at huminahon na din ang boses nito. Sa tingin ko, di mo rin kailangan gawin yun dahil magbibigay ako. Hayaan mo akong gawin ang tungkulin ko sa kanya bilang ama. Pagtulungan natin na palakihin siyang maayos, Leslie. Mahinahong sambit ng binata. Napatango na lamang siya dito. Maaari ko ba siyang hawakan? Naupo sila sa sofa at iniharap dito ang bata. Hindi siya lumapit sa iyo basta dahil natakot mo siya. Wika niya. Nakangiting tumingin ang binata sa mata ng anak. Sophie, ako ang daddy mo. Mula ngayon magkakasama na tayo. Gusto mo ba? Wika nito na paminsan-minsan ay nasa mata ng dalaga ang mata. Tumalikod ito sa kanya at yumakap sa ina. Huwag mo na lamang siyang pilitin. Hayaan mo. Masasanay din to sa'yo kapag palagi kang nakikita. Maraming salamat, Leslie. Dahil binigyan mo ako ng anak. Hindi, Rigor. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo dahil ikaw ang nagbigay nito sa akin. Kung wala ka, wala din naman akong Sophie. Wika pa niya sa binata na ikinangiti nito. Marahan itong hinawakan ang palad niya, pinisil iyo. Talaga anak, ikaw ang ama ni Sophie? Di makapaniwalang tanong ng kanyang mama matapos niyang ipagtapat ang lahat. Opo, mama. Apo niyo si Sophie dahil anak namin siya ni Leslie. Nabuo namin siya bago pa man ako mabihag ng mga rebelde. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa kanya. Wika ng ginang at nakatingin ito sa dalawa. So paano? Anong plano niyong dalawa since may anak na kayo? Napapangiting tumingin ang binata sa dalaga. Ano Leslie? Papayag ka na ituloy natin ang naputol nating nasimulan alang-alang kay Sophie? Masuyong sambit nito sa dalaga. Oo, Rigor. Pumapayag ako. Wika ng dalaga. Magpapakipot pa ba naman siya ngayon? Gusto naman niya ang binata kahit kakakilala pa lamang nila noon. Tila ba matagal na silang magkakilala sa pakiramdam niya. Gusto niya kasi ang lahat dito matapang ngunit maginoo. Di pa man niya ito nakikilala ng lubusan ay nababasa niya sa loob nito ang pagiging isang mabuti at responsableng ama sa anak niya. At natitiyak niya magiging responsable din itong asawa sa kanya. Palibhasa mabubuting tao din kasi ang pinagmulan nito. Mahigpit na yumakap ang binata sa dalaga. Thank you, hayaan mo. Mamahalin ko kayong dalawa at aalagaan habang buhay. Magiging isa tayong masayang pamilya. Maraming salamat, Rigor. Nararamdaman ko sa puso ko na mahal na kita at handa akong ialay ang sarili ko sa iyo habang buhay. Nagpakasal sila sa simbahan at nagsama bilang mag-asawa.